Good morning. Ato ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug atong basahon og balik karon ang patukuranan sa atong mensahe na makita sa Romans 3:21 ug 22. Low bat. Romans 3:21 ug 22. Murag low bat akong battery. Wait lang. Wa gyud. Palihog lang ko dyan. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. 22. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. May the Lord bless the reading of His word. Let's ask God first for wisdom. Father, we thank you for this opportunity, Ginoo, nga magkatigom aron kami magsimba kanimo, mga lagad kanimo, maghimaya kanimo. Ug apil na ni ana Ginoo opportunity nga magkapaminaw, magkapamalandong, makatuon sa imong pulong. O Dios, hinati ka magapanalangin kanamo karon, maghahatag sa lingit ng kaalam, dugang pagsabot, aron among masabtan ang imong mga pulong o Dios sa yano lamang nga pagi. Hatagi usab kami bukas nga kasing-kasing nga madinawaton sa imong pulong, knowing that it is your word, it comes from you. You are the author of the scriptures, Lord God. May all of us bow down to your authority. May all of us, Ginoo, madinawaton niining imong pulong. Tungod kay gikan man kini kanimo. Kini among giampo ipasalamatan nagilang sa ngalan ni Jesus. Amen. So, a righteousness revealed. Ang pagkamatarong sa Dios gipadayag. Now, palihog daw AAA. Si Job sa Old Testament adunay pangutana ug usa ka importanteng pangutana nga angay pangutan-on sa tao. Sa ika-9 nga chapter sa Job, Job 25 verse 4. Sa Job 25 verse 4. Sakto ba niya nga akong text diri? Please. Yep. I think mo na siya. Job 25:4, how then can man be righteous before God? Or how can he be pure who is born of a woman? Mao nay pangutana. Unsaon man sa tao ang pagkamatarong? Unsaon man ang tao mahimong matarong atubangan sa Dios? Mao nay pangutana. Ang tao ba mahimong matarong atubangan sa usa ka balaan, matarong o hustisya nga Dios? Ang tao ba makabato ni anang insakto nga relasyon sa usa ka balaan, matarong nga Dios, gamhanan nga Dios? Ug mao ni ang tubagon dinhi sa text ni Paul. Ug ang tubag ni Paul, yes. Pwede ang tao mamatarong atubangan sa Dios. Sa tibuok history sa kalibutan, sa mga katawhan, thank you. Halos tanang tao nangutana ni ana, mao bitawng naidaghang relihiyon nag-exist. Tungod kay ang mga tao nangitag paagi nga sa ilang kaugalingong paningkamot makakaplag ni anang pagkamatarong atubangan sa Dios. Sa unsa pamandayng paagi ang tao maka-escape ni anang pagka-lost, maka-escape ni anang iyang sense of guilt, sa iyang konsensya, sa iyang emptiness nga iyang gibati nga murag kuwang man gyud ang iyang kinabuhi, na magikuwang sa kinabuhi. Unsaon man day sa tao nga maka-escape ni anang kahadlok sa kamatayon,
niya ng kahadlok sa paghukom sa hustisya sa Dios. You see, ang matag religion sa kalibutan nag-offer og answer niya ng question. Tanang relihiyon naay tubag niya ng pangutana unsa man sa tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios. O ang mga relihiyon sa kalibutan magtudlo sa tao nga ang tao mahimong matarong atubangan sa Dios kung imo ning buhaton. See? Naay buhaton ng tao, whether ritual, whether seremonya, whether panata, whether saad. It is always a religion of human achievement. It is always a religion of works, the religion of human activity. Pero ang Biblia, klaro kaayo nag-demonstrate ug nagtudlo nga ang tao mamatarong lang sa Dios. Yes, ang tao mamatarong atubangan sa Dios, pero dili pinaagi sa trabaho sa tao. Dili gikan sa tao ang trabaho para mamatarong siya atubangan sa Dios. Mo ni nakalahi sa Christianity. Sa tanang religion, ang Christianity mo'y nakalahi. Actually, naaray duha ka relihiyon sa tibok kalibutan. Ang relihiyon ni anang human achievement, mo na nay tanan ni ana. Kung ang pagtulunan ni anang relihiyon nga maningkamot ka, muhatag ka, mo go through ka og seremonya, mo appeal ka sa Lord's Supper, magpabautismo ka, kung naay religious activity buhaton para maluwas, part na sa religion of human activity, human achievement. They're all the same. And then, ikaduha, religion of divine accomplishment. Ug mao na ang Christianity. Ang Bible nagingon, man can be right with God, but he cannot be right with God on his own terms. He cannot make himself right with God from his end. Kung ang tao mamatarong pa sa Diyos, kung ang tao mamatarong sa atubangan sa Diyos, it has to start on God's end. It has to be gikan sa Diyos. It has to happen at God's end. Men must find a way. There must be a way to be right with God. Ug mao ning gihatag din ni Paul nga ang Dios mo'y nagtrabaho ug mo'y muhatag niining pagkamatarong. Dili hinaguan ug haguan sa tao. Now kung nakapil na ka sa atong series of studies sa Romans, imong nasabtan, pero kung wala ka study og series sa Romans, wala ka apil sa ato din every Sunday, and then you will know nga gikan pa sa chapter 1 hangtod sa first part sa chapter 3, giklaro ni Paul nga ang tanang tao makasasala. Walay exemption. Well, Christ is God. Christ is also human, but He's the only one exemption. But apart from Christ, ang tanang tao makasasala. Mo na gitudlo ni Paul, giklaro, gidetalye niya. Mahudiyo, madili hudiyo, marelihiyoso, dili relihiyoso. Og mo ni devastating truth sa tanang religious people. Nga naghuna-huna, pinaagi sa ilang pagkarelihiyoso, matarong na sila atubangan sa Diyos. Pinaagi niya ng spiritual activity. Labi na sa mga Hudiyo. Tungod kay they believe sa ilang pag-follow meticulously ni anang balaod, maoy makahatag sa ilang pagkamatarong. But they had to face the fact nga dili nila matuman ang tibuok balaod. And people always ask the question, so unsa man day katuyuan sa balaod kung dili man day na matuman ang tanan?
Unsa man day purpose sa balaod, kundi day ugwa day tao makatuman ini. And it's very simple. Unsay purpose sa balaod? It is for showing you that you cannot keep it. Naa ang balaod para makahibaw ka nga dili ka katuman sa balaod ug aron makahibaw ka nga makasasala ka atubangan sa Dios. Mao nay purpose sa balaod. Dili ka makahibaw nga ikaw nakasala diay sa Dios kung walay balaod. Mao nay purpose sa balaod. Ang balaod wala mag-offer og remedy sa imong sala. Naghatag ra nag knowledge sa sala. See Romans 7:7. Oops. Wait lang. Basig ang receiver. Or something's wrong na good nila. It's okay. Christian na lang ang atong operator. Romans 7:7. Next. What shall we say then? I come before the Lord. No. What shall we say then? Is the law sin? Certainly not. On the contrary, I would not have known sin except through the law. Ningon si Paul, di ko unta makahibaw sa sala except sa balaod. For I would not have known covetousness unless the law said you shall not covet. You see? Dili ta makasabot unsay standard sa Dios sa pagkabalaan ug sa pagkamatarong kung walay balaod. Ang balaod nag-exist, the Mosaic Law, nag-exist para kita makahibaw sa standard sa Dios. Para kita makahibaw nga nakasala na dayta sa iyang kabubuton, sa iyang standard. You see? Gihatag ang balaod sa Dios, dili aron ang tao makatuman ni ana ug mutuman ni ana ug mahimong matarong. Tungod kay way tao makatuman sa tibok balaod. Mao nang pinaagi sa balaod walay tao nga mahimong matarong. Tungod kay ang pagkamatarong dili man nato ma-generate sa atong kaugalingon. Mao nay whole point. So ang pagkamatarong must be by God and through God, not human effort. Dili gyud nimo maangkon nga mahimo kang good atubangan sa Dios pinaagi sa imong kaugalingon. It's impossible. And this was true in the Old Testament also. Dili lang panahon sa New Testament. Even sa Old Testament, men and women got right with God, think that they got right with God because nag-offer sila sacrifices. Then go through sila ni anang rituals or religious activity. No, that was not true. Ning follow sila ni ana because of faith. Because this law is from God and they believe God. Dili tungod kay ning just because of the religious activity. It's because of their faith in God nga nag-command niini nga law. Dili gyud sa law. Because they believe God. Still faith even panahon sa Old Testament. You see, even si Micah, nagpakita nga ang offering, nga ang sacrifices, nga ang religious activity not enough. Micah chapter 6, verse 6 to 7. With what shall I come before the Lord and bow myself before their high God? Shall I come
before Him with burnt offerings? Muduol ba ko sa Dios uban niining halad nga sinunog, niining nating baka, usa ka tuig? Verse 7, ang mahimuot ba si Jehovah sa mga nilibo nga laking karnero? You see? Kung magdala kog 1,000 sheep, usa ka libo ka karnero para akong i-offer, malipay ba si Jehovah ni ana? Kung napulo ka libo nga suba sa lana, oil, how about 10,000 gallons of oil? Mag-offer ko sa simbahan ni ana, malipay ba si Jehovah? Or ako bang ihatag ang akong kamagwangang anak nga lalaki? I-offer, malipay ba na si Jehovah? Para sa akong kalag, you see? Tungod sa sala sa akong kalag, mo ba na akong i-offer? Ang implied tubag ni ana, no. Wa tay mahatag sa Dios nga gikan sa atong kaugalingon para bayad sa sala sa atong kalag. Ang tao dili gyud mahimong buutan, matarong atubangan sa Dios, nga moingon ang Dios, okay na ka, kay imo ning gibuhat. Pinaagis imong kaugalingong paningkamot. Dili pinaagi sa ritual relihiyon igsoon. Ug mo ni kalahian sa Christianity. Kay ang tinuod nga Kristohanon nagtuo lamang sa gihimo sa Dios. Dili unsay mahimo siyang kaugalingon para mahimo siyang matarong atubangan sa Dios. See, si Micah nangutana, unsa may akong buhaton para mahimo kong matarong sa Dios? Mao ba ni akong dadon yung nagsimba niya? Mag-offer kog nilibo. Ihatag ba nako akong anak para sa akong kalag? No. Why mahimo ang tao? Wa tay mahimo para ikabayad sa sala sa atong kalag. Ug tungod kay aduna man kitay sala, angay kitang hukman og silutan sa balaan nga Dios. Og kitang tanan nga makasasala, wa gyud laing mahimo nga paagi para mahimong matarong taatubangan sa Dios. Mao nang naatas kangit-ngit, nagantos sa atong sala og nagpaabot sa silot sa atong sala. Until ang Dios naghimog paagi. See? Verse 21, back to Romans. But now, salamat niini nga nay but now. Kaysa chapter 3, before aning verse 21, chapter 3, verse 20 pataas, hangtod ngadto sa chapter 1, ang gihisgutan ni Paul, makasasala ang tao. Bisag asa ka na tao, bisag asa kang dapitas kalibutan, mabuutan man ka, marelihiyoso man ka, makasasala gihapon ka atubangan sa Dios. Verse 21, but now, salamat nga na nga nay but now. But, bot pasabot, nga over niining kangit-ngit, over niining sala, then now, present tense, karon. But now, at this present time, ningon si Paul, at this crucial moment in history, redemptive history, sa mag-iingon ni Paul sa Galatians, in the fullness of time, God has revealed righteousness. Our righteousness is revealed. Again, verse 21. Next. The righteousness of God, kung ato ng tiwason, apart from the law is revealed. You see? Chapter 1 to chapter 3, makasasala ta. Verse 21, but now, naay pagkamatarong nga gipadayag karon sa Dios. Pagkamatarong sa Dios. Ato nang tanawon, the righteousness of God. Klarohon ta nato. Not righteousness of man, dili pagkamatarong sa tao, kundili pagkamatarong sa Dios. O kung sa may bot pasabot nga ng righteousness, it simply means to be right with God. Nga maayo ka, matarong ka atubangan sa Dios. Nga atubangan sa Dios, di ka makasasala, di na ka makasasala, di na kahugaw, di na ka masakiton sa imong espiritu. Right, insakto, matarong.
Diin maoy angay unta kay mao nay original nga design. Og dinhi sa verse 21 ning abot na sa redemptive history nga gipakita o gipadayag na ang pagkamatarong sa Dios of God. Tungod kay ang pagkamatarong sa tao unsay giingon na Isaiah, all righteousness of man is filthy rags. Okay, baba mo unsa ng filthy rags diha? Dili na trapo nga trapuhanan sa tiil hugaw. Sa culture sa Jew, trapo na sa babae nga gimenstruate. Ingon ana ra atubangan sa Dios ang goodness sa tao. You see? Atubangan sa Dios ang tanang kamaayo sa tao, trapura sa babae nga gimenstruate, nga gidugo. Mao nang filter rags diha. Mao nay best nga goodness sa tao. Dili gihapon makapasar sa standard sa Dios. Salamat na lang nga naay but now. Salamat na lang nga naay gi-reveal o gi-introduce nga pagkamatarong ang Dios nga gikan pod sa Dios. See? Ang tao dili mamatarong atubangan sa Dios gikan sa atong kaugalingon, gikan sa atong paningkamot. It has to be from God's side. The light comes from above, dili gikan sa ilaw. Siyang Bible usahay nagisgot about the light of the glorious gospel that shines in the darkness. Si Jesus sa dihang nataw nagisgot about light coming into the world unto the Gentiles. Sa John nagingon, he was the light that lights every man that comes into the world. Sa John 8:12, he said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Busa, ang kahayag, mingabot. Gipadayag ang pagkamatarong, ang kahayag, mingabot. O ang Diyos mo'y nag-rescue sa tao, gikan niining kangit-ngit sa sala. Now, righteousness, kaninga term, righteousness of God. Righteousness means to be right again. It is good compared to evil. It is holy. It's over against unholy. Pure over against dirty and filthy. It's to be right with God. Kadaghan kini gigamit ni Paul dinhi sa Romans. O mao ni theme sa Romans ang pagkamatarong. Ug unsa may nakalahi niining righteousness sa Dios? Unsa may kalahian? Naay tulo ka kalahian kining righteousness sa Dios nga iyang gi-reveal. Righteousness nga dili gikan sa tao. Ug una ni ana tungod kay ang kini nga righteousness, kini nga pagkamatarong, ang Dios mo'y author niini. Ang Dios mo'y tag-iya og nag-create niini. Next verse, Isaiah 45:8. See? Tumulo kamong mga langit, gikan sa kahitasan og pagbubua ang mga panganod sa pagkamatarong. Pabukha ang yuta aron nga kini modala og kaluwasan, og pahimoa nga kini moturok pagdungan sa pagkamatarong. Ako si Jehova maoy nagbuhat niini. Ug unsay gibuhat ni Jehova? Pagkamatarong. You see? Kining pagkamatarong nga iyang ibubuo gikan sa langit, siya ang nag-create niini. Dili ni righteousness sa tao. Righteousness sa Dios nga ihatag nimo sa atong verse kung ikaw mo believe. Maora ning paagi nga ang tao mamatarong atubangan sa Dios. Dili sa relihiyon, dili sa ritual. Why religious ceremonies o ritual nga makapahimong matarong sa tao? Ang Dios mo'y makapahimong matarong sa tao, iyan ang ihatag. Kung atong tiwason ng verse, if you believe Jesus Christ. Now, another kalahian, kining pagkamatarong nga gikan sa Dios,
is sa iyang nature, different ni nga righteousness tungod sa iyang nature. So may pasabot ni ana. Tibuok man ni nga pagkamatarong tungod kay kining klaseng pagkamatarong ning fulfill sa tanang law o ning satisfy sa penalty sa law. Kanang duha. See? Ang gi-require sa Dios sundon tanang balaod. Walay tao nga makasunod. Pinagi ra sa iyang kaugalingon, makatuman sa tanang balaod. Pero kining pagkamatarong nga ihatag sa Dios, makatuman ug ning tuman sa tanang balaod. Si Kristo gituman niya tanang balaod, wala siya sala. O kining pagkamatarong ni Kristo mao niya ihatag sa tao. You see? Samtang dinhi siya sa kalibutan, wa gyud siya nahimong sala o gituman niya tanang balaod, gifulfill niya tanang balaod. Ug mo ning pagkamatarong nga ihatag sa Dios sa atoa ang pagkamatarong ni Kristo nga ning fulfill sa tanang balaod. Ug ang pagkamatarong ni Christ wala lang ning tuman tanang balaod nga wa siya ning disobey sa law. Kundi nakapasar siya sa law, nakapasar sa standard sa Dios. Even ang penalty sa law iyang gi-satisfy. You see, si Kristo nagpakamatay to fulfill the penalty sa law. Because of sin. Not because of His sin, because of our sin. O kining klaseng pagkamatarong nga ning satisfy sa penalty sa law, appeal nang ihatag sa Dios nimo mao nang kung ikaw ning tuo ni Kristo, makasulob ka ning pagkamatarong nga both fulfill sa law o ning satisfy sa penalty sa law. Mo nang dili nakasilutan, kay makasulob naman kaniya ng pagkamatarong nga human nagisilutan, nga ning satisfy na sa silot sa balaod. You see? Mo na ikaduha nga kalahian. Ang pagkamatarong sa tao dili maka-fulfill sa tanang sugo sa balaod. Ang pagkamatarong sa tao dili maka-satisfy. Nganong na-satisfy man ni Christ, He rose again from the dead. You see? Nabanhaw siya gikan sa mga minatay. Namatay gid siya ning satisfy sa justice because wa siya sala, nabanhaw siya gikan sa mga patay. Gidefy o giconquer niya ang death ug ang enemy. Ug mo nang ning daog siya, victorious even against sin and death. He died in perfection. Mo nang na-fulfill ang penalty sa law. When Jesus went to the cross, He again fulfilled righteousness. Righteousness, penalty sa law. Kay silutan man dapat. So kung muagi na kagsilot, human ni ana, matarong na ka. Kay human naman kagisilutan, gisilutan naman ka under sa law. So kung ning go through na ka sa law, pareha ba ng piniriso, kung nahuman na nimong sentensya, paggawas nimo, matarong na ka, gikan niadtong kaniadto nimo nga kaso. Si Christ, human naman siya namatay. Mo nang na-fulfill niya ang second, ang penalty sa law. Before siya namatay, iyang gituman tibok balaod. That's the first part. Wa siya ning disobey sa law. Wala ning pasar siya standard sa Dios kaya wa man niya disobey ang law. And now, ikaduhan niyang gi-fulfill ang penalty sa law. Ning go through naman siya sa penalty sa law, human naman siya namatay. Tungod kay ang penalty sa balaod is death man. Nya human naman siya namatay, nya nabanhaw man siya. Duha ka righteousness ang gi-accomplish ni Christ. Ug kana nga righteousness maangkon sa tao if you believe Jesus Christ. See? Sama niya anang piniriso nga human naman siya kanang nakagawa sa gikas prisuhan kay human na ang iyang term sa piniriso. Di na siya ibalik sa prisuhan kay human naman siya gipriso. Matarong na siya niadtong kaniadto niya nga kaso. Mao nang ikaduha nga nagi-fulfill ni Christ ang penalty sa law. Now, ikatulo nga kalahian
kining righteousness of God, so Romans 3:21, kalahian sa righteousness sa tao, because this is a forever righteousness. Dili ni sama sa goodness o righteousness sa tao. Tungod kay ang righteousness sa Dios, una, Dios may author. Ikaduha, ning fulfill sa law o sa penalty sa law. O ikatulo, it's a forever righteousness. Once it exists forever. Kung ikaw makasulob na og tagaan ining pagkamatarong nga gikan sa Dios, forever na imong isulob. Maunang dili mawa ang imong kaluwasan igsuon. Kung ikaw ning tuo na ni Kristo, forever nakatan-awon sa Dios nga matarong na ka sa atong atubangan. Kay dili ikaw nag-fulfill, na may nag-fulfill nimo. Imo man gisulob ang pagkamatarong nining nag-fulfill sa law. Imo man gisulob ang nag-fulfill sa penalty sa law. Nagsulob man ka, pareha naman ka sa righteousness ni Christ. Dili tungod kay imong gipaningkamutan, dili tungod kay imong gibayaran gihaguan, tungod kay gihatag nimo sa Dios when you believe, kung tiwason nimong Romans 3:21. When you believe Jesus Christ, isulob na nimong pagkamatarong forever. Maunang dili mawala ang imong kaluwasan. Yes, makasalatan hining kalibutana. Tungod man ini atong flesh. Mao ning alis dani ang atong flesh para forever na ta nga perfect sa unahan. Pero ang atong kalag atubangan sa Dios righteous, matarong na ta, made right na ta. Mao nang redeemed na ang atong kalag kung ikaw ning tuo na ni Kristo. Ang lawas na lang atong gipaabot nga i-redeem. Mao nang mo-go through ta og physical death para maalisdan ang atong lawas unya sa unahan. See? Layo kaayo ang righteousness sa Dios kumpara sa righteousness sa tao. Dili ni maangkon sa tao sa iyang kaugalingong paningkamot. Sa atong text, it is by faith only, not of works. Kanang word nga righteousness, synonym na sa just or justified. The same meaning. 60 times gigamit ni Paul din sa Romans. Tungod kay mo man na iyang theme din sa Romans. How to make people right with God. Ug ang tubag ni Paul, by faith. Not by religion. Not by ceremonies, not by rituals, not by religious activities. By faith. Pinagi sa pagtuo. Directed to Christ. See? Tiwasan ninyo faith in Jesus Christ. So, can a man be right with God? Pwede ba ang tao nga makasasala kayo, mahimong matarong atubangan sa Dios? Ug ang tubag ni Paul, yes, pinaagi sa pagtuo. Now, atong tanawon ang text. Let's go back to verse 21. Again, next, please. There. But now, the righteousness of God apart from the law. See? Pagkamatarong sa Dios nga dili pinaagi sa balaod, pagtuman sa balaod, gipadayag na, is revealed. Righteousness is revealed nga apart sa law. Monay atong inotice og bantayan og sabton. Daghay mga tao nga nagtuo pinaagi sa pagsubay og balaod, pinaagi niining pagsubay og pagtuman og mga panata or pagtuman og mga rules and regulations, pagtuman unsay giingon sa relihiyon, maoy matarong nila atubangan sa Dios. Pero ang giingon sa Dios dinhi ni Kristo, it's apart from the law. Gawas sa kasuguan. Dili pinaagi sa kasuguan. Now law, nomos in Greek, gigamit ni Paul in different ways. O atong sabton pinaagi sa context.
Sometimes nag-refer na sa legalism, kani pagtuman sa balaod. Sometimes nag-refer na sa ceremonial law, kanang mga rituals. O sometimes moral law, ng moralidad. Sometimes nag-refer na sa tibuok Old Testament. Ang tibuok Old Testament sometimes gitawag og law. Sometimes nag-refer na sa general law. So si Paul kadaghan nagamit nining word nga nomos or law sa nagkalain-laing paagi. Muna ang atong sabton based sa context. Og dinhi nag-ingon siya, righteousness is apart from the law. Now, una, refer din ni Paul ni anang legalism. Pagkamatarong nga gawas ni anang man-made rules, man-made effort, or ni anang sense of legalism. Now sa Greek, ang pagkahan ay nini, but now, apart from the law, the righteousness of God is revealed. Giuna sa phrase kining apart from the law. Sa mga Greek, basta iuna gani, ibot pasabot, emphatic na or gitagaan nag-emphasis. Mao'y gitagaan og emphasis basta iuna ibutang sa unahan. Ug sa Greek ang pagkahan ay niini, but now apart from the law. Gi-emphasize gyud nga dili gyud pinaagis balaod ang pagkamatarong. It doesn't happen. Pinaagi sa balaod. Dili nato maangkon ang pagkamatarong pinaagi sa atong kaugalingong kusog. Pinaagi sa atong pagpaningkamot. Hantod karon, daghan gyud tawo dili kasabot og dili mo sabot ni ana. Maningkamot mo simba, nagtuo may banan ang sa. Muhatag og dako sa simbahan, nagtuo mamatarong sila atubangan sa Dios pasayloon ang ilang kalag. Muhatag og dako kay magpaampo, basin na lang ang ilang kalag maadtos langit. Unsa may gingon dinhi? Apart from the law. Dili pinaagis atong binuhatan pagsuman, pagtubay og man-made rules, legalism. Dili balaod sa simbahan, dili mosaic law ang makamatarong sa kalag sa tao. See? Gi-emphasize gid dinha sa Greek. Why mabuhat gid ang tao? Dili ang pagsimba, dili ang pagpaampo, dili ang paghalad, makamatarong sa tao. Giklaro gyud kini ni Paul. Dili ritual, dili routine, dili ang pagluhod gikas atubangan hangtod diri sa atubangan. Dili ang paghimog panata nga matag tuig moadto ka maghalad. Ang buhaton sa balaod, legalism, silot lamang. Hinomdumi na. Kung ang imong basihan sa imong pagkamatarong pinagis pagtubay sa balaod, ang imor hinong maangkon, ang silot, kay naa ang balaod para ang tao makasabot sa standard sa Dios. Di man juga kapasar ni ana. Nya part man sa balaod ang silot, kung di ka kapasar ni ana nga standard. Apil sa balaod ang command nga silutan ka kung di ka kapasar sa standard. Apil diha ang mga silot. Unya wa man gyud tawo makapasar sa standard, makatuman sa tanang balaod, ug kung balaod ang imong sundon para sa imong kaluwasan, silot ra ang imong maangkon. Mao pod nagingon ni Paul, Romans 4:15. The law works wrath. Mo trabaho ang balaod sa wrath. It just shows that ang balaod gamiton lang sa Dios nga rason aron matarong ang iyang paghukom nimo. Maingon naman sa see, kaniadtor ning balaod. Naningkamot kas pagtuman, wag gyapon ka kapasar. Part mas balaod nga nay silot. So silutan ta ka kay kani man ang imong gisunod, balaod man. See?
dili pinaagis balaod. Mo nay giklaro, mangkon ang pagkamatarong dili pinaagis sa balaod. Mga verses magkota nga dili pinaagis balaod or pinaagis atong pagpaningkamot. Romans 3:28. Therefore, we conclude, this is a conclusion, that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Way labot sa mga buhat sa balaod. See? Ginaisip nato nga ang tao gipakamatarong tungod sa pagtuo. Gawas sa mga buhat sa kasuguan. Dili sa imong goodness. Dili sa imong pag-follow sa rules and regulations. Dili sa pagtuman sa ritual or ceremonies. It is by faith ang pagkamatarong. Ang tao dili matarong sa Dios pinaagi sa unsay iyang buhaton. Sa chapter 4 verse 6 si David nag-describe, Romans 4:6, just as David also describes that blessedness of man to whom God imputes righteousness apart from work. You see, unsay gingon ni David? Bulahan ang tao impute bot pasabot tagaan, hatagan ka ba? Hatagan ka niining righteousness apart, dili tungod kay nagtrabaho ka. Gawas sa mga buhat. You see, gawas sa mga buhat. Bulahan ang tao nga hatagas pagkamatarong sa Dios. Gawas sa mga buhat. Wa kay buhaton, makadawat ka niining pagkamatarong sa Dios. Because faith is not work. Faith is also a gift. Tuo ni Kristo aron madawat nimo kining pagkamatarong sa Dios gikan niya. Galatians 2:16, knowing that a man is not justified. See, justified the same rana sa righteous, made right with God. Giklaro gid ni Paul. Ngani sa hingbaluan ta nga ang tao wala pagkamatarunga gikan sa mga buhat sa kasuguan. See? Wala matarunga gikan sa buhat sa kasuguan kundili pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Again, giklaro ni Paul. Pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo. Dili pagtuo sa relihiyon, dili pagkamembro sa relihiyon, pagtuo ni Hesukristo. The faith directed towards Christ. Faith ngadto ni Jesus Christ. Diha mamatarong ang tao. Dili sa unsay gitrabaho or matrabaho sa tao. Dili unsay sa mahatag sa tao. Galatians 3:10. For as many, verse 21. Okay, balik lang verse 21. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes from the law, then Christ died in vain. Kung ang balaod imong saligan, kung ang pagkamatarong pinaagi bas palaod, then nag-waste ra si Christ sa iyang time ug sa iyang life diri sa kalibutan. Mo ni point din ni Paul. Kung ang pagkamatarong pinaagi ra sa paghago sa tao, wa na lang unta magpakamatay si Kristo. Nasayang lang ang iyang pag-antos. Nasayang ra ang iyang pagpakamatay kung ang pagkamatarong maangkon ra sa tao pinagis iyang buhat, pinagis iyang paghago, pinagis iyang pagkarelihiyoso. Bantay igsuon. Dili pinagis pagkarelihiyoso. Kay kung mao na imong saligan, nag-insulto ka ni Kristo. Kay gipakaba walay biliran nimo ang gibuhat ni Kristo sa cross. Galatians 3:10. Kay ang tanan nga anaa sa mga buhat sa kasuguan, anaa sila sa ilalom sa pagtunglo. Kay nahasulat na, gitunglo ang tanan nga dili magapadayon sa tanan nga mga butang. See? Kung magsugod ka sa kasuguan, dapat tiwason yun na nimo. Kay kung di nimo tiwason, tunglo ang mabot nimo. Silot ang mabot nimo.
So, asa man ka? Tuman sa di nimo matuman or faith ni Christ? Then another verse, Ephesians 2:8 and 9. Para maklaro gyud nato nga wa gyud mahimo ang tao para makaangkon sa pagkamataro nga gikan sa Dios. O this is very common and familiar verse. For by grace you have been saved through faith, not of yourselves. See? Grace, naluwas ka, pinagi sa grasya, o giklaro diha, not of yourselves, kana dili gikan sa inyong kaugalingon. Kaluwasan, dili gikan sa inyong kaugalingon, dili tungod kay nagsimba ka, dili tungod kay naghatag ka. Kana hatag sa Dios, ang kaluwasan hatag sa Dios. Kini nga grasya sa pagtuo hatag sa Dios. Verse 9. Not of works, lest any man should boast. See? Ang kaluwasan, ang pagtuo, dili pinagis trabaho. Kaya kung pinagi pa sa trabaho, ikaw may manghambog. Next verse. 2 Timothy 1:9. Focus lang ta diri meaning apart from the law. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, you see? Gitawag ta sa Dios dili tungod sa atong mga buhat, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Jesus Christ before time began. Again, hatag gihapon according to His purpose given to us diha ni Kristo. Then verse 10, but has now been revealed by the appearing of our Lord Jesus Christ. Kanusa na-reveal kining grace sa Dios pag-appear ni Jesus Christ. See? Kanusa ang kaluwasan gi-reveal pag-appear ni Jesus Christ. See? Sa pagtungha ni Kristo din His kalibutan, God's righteousness was revealed. Mao ni ang but now sa Romans, ang pag-abot ni Kristo. God's righteousness is made abundantly clear. Last verse, Titus 3:4-5. But when the kindness and love of God our Savior toward man appeared, bantayan nato, kanosa ning appear? Kanosa ning appear ang kindness ug love sa atong Dios ug Savior? Verse 5, not by works. Ning appear ang love and kindness sa atong God, not by works of righteousness, dili sa trabaho sa righteousness, which we have done, but according to His mercy He saved us. Ning appear according sa iyang mercy. Giluwas ta niya pod according to His mercy. So mga igsoon, ang pagkamatarong sa Dios dili sama sa pagkamatarong sa tao. Ang pagkamatarong sa tao dili perfect. Dili mo last forever. Maayo man ang tao, pero portion lang sa time. Nya kanang iyang pagkamaayo pagyod, dili pagyod kapasar, igo kapasar sa standard sa Dios. Bisan pag pinaka best shot sa tao, it falls infinitely short. We are to be right with God on God's terms. Morning righteousness nga way sama. O ang greatest error sa tanang religion sa kalibutan, single greatest error sa relihiyon, kay nag-allow og place niya ng effort sa tao, naghuna-huna, pinahagi sa effort sa tao, mahimo siyang matarong atubangan sa Dios. Walay place sa effort sa tao para sa pagkamatarong niya. Now to close, kining few nga mga phrases nga atong gitun-an. But now, rich in gospel power. Si Paul,
nagpadayag dinhi og sa gikan pas chapter 1 na makasasala ang tibok humanity. Mahudiyo man or mahintil man, parihatan nagbarog ubos sa paghukom tungod sa atong sala. Ang balaod, bisan pagbalaan ang balaod, dili makaluwas nato. Ang balaod nag-expose lang sa atong failure. Ang verdict, we are unrighteous and helpless on our own. Salamat na lang kay Nay, but now, God in His mercy ning intervene. Nagpadayag niining pagkamatarong nga gikan niya, nga dili gikan sa balaod, gawa libre niyang ihatag. Ug maning turning point sa redemptive history. Nanay pultahan para sa usa ka makasasala para mugawas siya nga matarong na atubangan sa Dios. Pinaagi ni Kristo, pagtuo ni Kristo, lamang ang tao pwede mamahimong matarong atubangan sa Dios. Busa igsuon, tuohi ug dawata si Kristo. Siya nagpakamatay sa krus para sa imong sala. Kay siya ang manluluwas sa makasasala nga katawhan. Dili ang relihiyon, dili ang simbahan, dili imong kaugalingon. Tuohi siya, dangop kaniya, kay siya ra ang Dios nga manluluwas. Let us pray. Father, salamat sa imong pagpadayag, sa imong pagkamatarong, pinaagi ni Ginoong Kristo. Walay sama nga pagkamatarong. Pagkamatarong ang gikan nimo, nag-fulfill sa balaod, ug nag-satisfy sa penalty sa balaod, ug pagkamatarong nga walay katapusan. Pwede namong maangkon, imong ihatag when we believe. Tugo ti o Dios, mahumok ang kasing-kasing sa mga katawhan nga niya ug sa makadungog nining mensahe aron mo tuo ni Kristo. In Jesus' name we pray. Amen.